Hi guys! Welcome to our mini vlog. Kami nga po pala ang Rujek's family na nandito sa New Zealand. Today is Saturday, it's family day at naisipan namin gumala. Magpapabundok po kami ngayon. Punta po kami ng viewpoint. Makikita po dito yung buong Christchurch at nakita nyo yan guys. Lumang building. Lakas makasinuunang panahon. At nung paakyat kami dyan guys, nakita ko may mga bahay. Ang gaganda ng mga bahay. Sabi ko sa asawa ko, mukhang mayayaman yung mga nakatira kasi malalaki yung mga bahay nila. At ang ganda ng view kasi makikita yung buong city ng Christchurch. It's just like 30 to 40 minutes lang yata ang aming biyahe, hindi ko masyadong sure. Medyo malapit lang din po yan sa amin. Tapos ang maganda guys, ang ganda ng panahon nung makyat kami, maaraw pero malamig ang simoy ng hangin. Sabi ko kay asawa, napakaganda kapag dito tayo makapagpatayo ng bahay. Oh, pangarap? Sabi ko pa nga sa asawa ko, babalik kami ulit dito. Masarap dito yung magmuni-muni. Lalo na kapag nagpaplano kayo mag-asawa. Sa future nyo, sa buhay nyo, napakaganda ng lugar na to. Nilakad namin yung paakyat dyan mga 5 to 10 minutes lang naman guys. At nakita nyo ba yan? Ayan, kung gaano kaganda ang tanawin na yan. Napakaganda yan sa personal guys. Kapag nakita nyo talaga ng sarili nyong mga mata. Alam nyo ba yung mga napopanood lang sa TV, sa mga movie? Ang sarap dyan na magpahinga. Alam mo yung pampawala ng stress dahil sa view na napakaganda. Tama nga sila, sasabi nila na ang New Zealand ay napakagandang bansa. Marami ka talagang mapupuntahang magandang tanawin. Kumbaga nakapreserve talaga ang kanilang nature. At alam nyo ba guys, masayang-masaya ako kasi kasama ko yung pamilya ko na nararanasan namin ito. Nakikita namin yung mga kagandang tanawin na yan. Kaya nga sabi ko sa asawa at mga anak ko, sulitin natin na magpasyal kada Sabado, Linggo habang magkakasama pa ba guys. Kasi syempre niisip namin, mga binata na ang anak namin, mga ilang panahon na lang magkakaroon na rin sila ng sarili-sarili nilang buhay, maghahanap sila ng trabaho. Hindi na namin hawak ang mga buhay nila. Hindi na rin namin hawak yung mga oras nila. Pagdating ng panahon, magkakaroon na sila ng sarili nilang desisyon sa buhay, mga pangarap, gustuhin. Lumaki kasi ako guys na wala ang family ko, yung both parents ko. Kaya sabi ko noon, kapag ako magkaroon ng pamilya, sisikapin ko talagang magbigay ng oras sa kanila at yung magandang buhay. Sa totoo guys, sa tingin ko, hindi man kami ganun karami ang pera, hindi man kami ganun kayaman, guys. Pero, masasabi ko na fulfilled na ako, guys. Nakakakain kami, nabibili namin yung gusto namin, magkakasama kaming pamilya, nadala ko sila dito sa New Zealand, sa bansang pinapangarap ko. Noon yun, guys. Ngayon, naabot ko na ang pangarap ko na yan at kasama ko pa sila. Minsan tinatanong ko nga yung asawa ko kung masaya ba siya na nandito kami sa New Zealand. Sabi nga niya guys, sobrang saya niya dahil magkakasama kami. At saka walang siyang pinagsisisihan kahit na malayo siya sa family niya. Iniwan niya yung simpleng buhay niya doon sa Pilipinas, wherein dito sa New Zealand kailangan niyang magtrabaho. Pero masaya siya guys sa kung anong meron kami ngayon at magkakasama kami. Nararamdaman at nakikita ko naman sa asawa ko guys na masayang-masaya talaga siya. Pang-family rin talaga ang bansang ito. Mahal man ang bilihin, mahal ang cost living. Pero sulit na sulit naman guys. So after nyan, kumain muna kami kasi nagutom kami. Dito po pala guys, hindi masyadong uso ang kanin. Yang in-order nila, meat and chips ang tawag dyan. Pag sinabing chips pala dito guys, French fries. Yung panganay ko naman, paborito talaga niya yung McDonald's. Kumain muna kami saglit bago mag-grocery. At ayan, tadaan! Diba? Ang bilis ng transition, guys. Yan nga po pala ang pang isang linggo naming pagkain. Kung tatanungin nyo pa, parang ang dami-dami. Kasama na dyan, guys, yung pang mga merienda, pang baon ng lunch sa school at sa aming trabaho. Yan ang pang buong linggo namin, guys. Syempre, good for 4 people. Ito nga po pala yung puno dito sa harap ng bahay guys. Dahil spring na ngayon, ayan namumulaklak na po siya. Puro bulaklak yan guys.
Nagkakaroon na rin siya ng mga dahon-dahon. Pero yun guys, nakita nyo ba yung sa kapitbahay? Oh, amazing. Puro bulaklak talaga siya guys. Ay, apakaganda. Sabi ko, ano kayang bulaklak yan? Isa pa to. Oh, di ba? Kaganda guys. Grabe. At nung gabi ay nag-date kami ng asawa. Pumunta po kami ng night market dyan dahil niyaya kami ng friend namin. Kaso nga late na kami nakapunta dahil natulog pa si asawa. Si asawa kasi medyo tamad talaga pag galagalayan. Pero dahil may gala siyang asawang katulad ko, wala siyang choice guys, kundi maging gala na din. So ayaw sumama ng dalawa kong anak, kaya dalawa lang talaga kaming pumunta. Sabi ko, date na natin tong dalawa. Abay, nagkandawala-wala pa nga kami dyan. Kasi first time namin pupuntahan yung lugar na yon. Buti na nga lang may sasakyan guys. At least kung kahit saan man namin gustong pumunta, nakakapunta po kami. Medyo mahirap po kasi dito ang public transport. O, di ba? Nakita niyo naman kung gaano kasaya makakagala na naman si Jeng Jing. Hapon na yan guys. Siguro mga mag-aalas 6 na kami nung umalis sa bahay. Kaya kung nakikita nyo medyo madilim na. Ayan mo, mag-aalas 6 nga. 5:49 PM na yan guys. Medyo nagmumuryot nga si asawa dyan kasi ayaw niyang pumunta. Pakatakaw naman kasi talaga na matulog niyan. Syempre tatampo-tampo tayo guys para mapagbigyan. Kaway-kaway sa mga asawang babae dyan na nagtatampo para lang mapagbigyan ng gusto nila. Haha. Around 20 to 30 minutes yata po ang biyahe namin papunta doon sa night market. At yan na po ay natuntun din namin sa wakas after ng 1 kilometrong lakaran guys. Mga 6:30 na yata kaming nakapasok dyan guys, pero marami pa ring tao. Nag-ikot-ikot lang kami dyan guys para tumingin ng mga pagkain kung ano ang gustong kainin. Pero nung pumunta kasi kami dyan, medyo busog pa kaming dalawa. Kaya nagtingin-tingin na lang muna kami. May mga paninda dyan guys na kung ano-ano, na mga gamit, at ang daming pagpipili ang pagkain. Nakita niyo yan guys, ang dami-daming tao dyan. Nakita pa nga ni asawa dyan yung katrabaho niya. What a small world nga naman talaga. Pagpasensyahan nyo na yung video ko guys, medyo magulo ano. Eto na ang mag-asawa. Nakapila nga po pala kami dyan. Sasakay nga po pala kami ng mini train. Ayan po siya. Tram po pala yata yan. Hindi siya train, kundi tram. Abay, nung una, akala namin guys, walang bayad. Akala namin free na. Yung pala meron, $5 each guys. Every first Saturday of the month lang silang nagbubukas. Thank you nga po pala kay Belle. Kung hindi niya ako minessage at niyayang pumunta dyan, di kami makakapunta. Although kahit hindi kami nagkita, kasi nga late na kaming nakarating, pero masaya kasi naka-experience kami ng ganito. So dyan nga po pala talaga kami pumesto sa taas. Kasi para makita ng malinaw ang mga view. Kaso nga guys, madilim na talaga. Hindi na masyadong kita. Pero okay lang din. Nag-enjoy naman kaming mag-asawa para kaming mga batang maliliit. Sabi ko nga kay asawa, habang malakas pa tayo, kaya pa nating pumunta sa mga iba't ibang lugar at gumala. Gawin na natin habang mga bata pa tayo. Mahirap naman na puro kaipon, nagtatabi para sa future, tapos nakakalimutan ng gumala. Sabi ko sa kanya, kailan pa tayo gagala kapag matatanda na tayo, kapag hindi na natin kaya ang umakyat-akyat ng bundok, maglakad ng mahabang lakaran, hindi mo na may enjoy kahit may pera ka. Ngayon, kahit hindi man ganun karamihan yung pera mo, pero malakas ka pa para mag-enjoy. Kaya't kaya pa, gumala tayo ng gumala, guys. Yan nga po pala yung nadaanan namin guys, so nasa tram kami. Medyo napakalamig nga rin ng panahon yan. Sabi ko kay asawa, pera lang yan, kaya nating kitain. Pero kapag ang panahon ay lumipas na, kahit magtatambling-tambling ka at bumaliktad ka dyan, hindi mo na maipabalik. At hindi ka forever malakas. Kaya sabi nga nila, kailangan balance sa buhay. Anong gagawin mo sa perang kinita mo kung hindi mo rin naman gagastusin, di ba? Oo, nagtatabi tayo para sa future. Pero wag naman masyado. Paano pag hindi ka na umabot sa future na yon? Wag naman, di ba? Pero may point nga naman. Pa-follow nga po pala kami guys sa aming page at sa Facebook na din. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat!